fake na testigo, mapanirang testigo na lumalantad sa mga public hearing, both Congress and Senate, ay parte ng destabilization or paninira sa gobyerno. Mga kaibigan, kaya ko binabanggit ito. Sa mga nakaraang kongreso, hindi lang itong 20 Congress, marami na pong nag-testify dyan sa mga investigasyon and aid of legislation sa Kongreso at Senado. Wala pang napatunayan. Lahat ay paninira lang. Lalo na kayong testigong bigla na lang darating, bigla na lang binitbit ng politiko. Talaga pong walang kahinat niyan. Ang testigo na mismong kasangkot sa katiwalian katulad ng mga district engineer at contractor, yan ang kapanipaniwala dahil sila ay kasama. Pero yung mga testigong binitbit lang at nagbasa ng sinumpang salaysay na hindi malaman kung sinong gumawa, marami nang nangyari sa Kongreso at Senado na ganyan. Walang nangyayari. At dahil dyan, napapanahon na panagutin sa batas, kasuhan at ipakulong ang mga fake at mapanirang testigo para lang sa interes nila. Sirain ang gobyerno, sirain ang isang tao, maging parte ng propaganda, pero napakalaki ng epekto sa ekonomiya ng bansa at seguridad ng bansa. Mayroong kapabilidad at mga batas na dapat pairalin. Pagsisinungaling, paninira sa reputasyon ng tao at gobyerno, yan ay merong pananagutan. Kailangan ng ipakita ito ng mga senador para sa pagbabago sa Senado, ng mga congressman para sa pagbabago sa Kongreso. Madali naman nating makita yung nagsasabi ng totoo. Sino ba siya at ano ba ang background niya? Inuulit ko, kung ikaw ay congressman, nagtestigo, paniniwalaan ka. O senador, nagtestigo, paniniwalaan ka. Kasi silang mga politiko ang proponent ng project, kahit yung mga local executive. Ang contractor, taga-gobyerno, district engineer at iba pang mayroong kinalaman sa proyekto, yan ang lehitimong testigo dahil alam nila ang galaw sa loob. Pero yung outside the kulambo, outsiders, isang pangkarniwang tao, biglang mayroong sinumpang salaysay, tapos binitbit na kung sinong politiko, maniwala kayo. Sablay yan. Hindi may tatago ang katotohanan ng tinuruan, posibleng binayaran, posible talaga hong paninira na. Ingat kayo dyan dahil ang tao ay nagugulo sa ganyang klaseng propaganda at galawan. Hindi ko maintindihan bakit hindi matuto itong mga senador. Ilang dekada na nagkaroon sila ng mga hearing dyan. Merong Ador Mawanay nung araw. Ang dami po. Kung isa-isahin ko, excuse me po, kung iisa-isahin ko yung mga walang pakinabang na mga statement dyan, napakarami. Pero wala hong nakulong sa kanila. O wala man lang hong nakita tayong kung ano man ang nangyari sa kanila. Ang isa lang natatandaan ko dyan na talagang naglaro sa issue ay yung Bitoy. Yun, nakasuhan talaga yun. Pero marami pong mga nag-testify sa Senado at Kongreso. Wala lang. So mga senador at congressman, mag-adjust na kayo. Huwag kayong tumanggap ng kung sino-sinong testigo dyan na bitbit ng politiko. Pag bitbit ng politiko, intentional ang galaw niyan. Maninira lang. Mandadamay lang. Bakit nyo pinapayagan? Tama po kayo, Sir Mike. At nako, hindi lang po ito ang unang pagkakataon na meron pong lumabas na guteza at ang naglabas, ang pinagdaanan ay itong si Mike Defensor. Nako, ito pong si Mike Defensor ang tinuturo ni Ador Mawanay na siya pong may pakana nito pong paglabas niya at pagbanat dito kay Ping Lacson. Somewhere around the panahon pa yan ni Gloria. So ito po talaga ay questionable ang paglabas ni Orly Gutesa. Na ngayon, hindi na po mahagilap, hindi na makita at mukhang naglaho na po na parang bula
Eto po, mismo nga NBI po hindi alam kung nasaan etong si Orly Guteza. Ang tanong talaga ng marami, siya si Gutesa. Talagang go right. Sorry. Get right in there. Susundin ko na. Sa ngayon ho, ay wala ho talaga kami pang alam kung nasaan siya. No? At naging partisipasyon lang ho ng ating NBI ay nung inatasan ito ng ating Manila Trial Court para magsagawa ng isang examination. Forensic po sa sinasabing affidavit kung saan dininay ang signature ng abogadang nagnotaryo. And you already found that the signature was falsified, di ba? That the NBI was the one that... So wala po. Ultimo po NBI na ating kumbagay maasahan sa paghahanap po sa mga taong nagtatago, hindi makita, clueless po kung nasaan etong si Orly Guteza. Alam niyo madali lang naman talagang hanapin si Guteza kung ito po ay nagsasabi ng katotohanan. Kaya lang nga po, sa kasamaang palad, alam natin na ito'y sinungaling at nautusan lamang na lumabas para po maging parte ng isang destabilization plot laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At mukha nga po talagang hindi na rin po ito lulutang pa o magpapakita sa Senate Blue Ribbon Committee dahil nga po, ikaw ba naman, pinahama ka mismo ng iyong mga nilapitan, di ba? Kasi katulad niyan, nilapitan niya si Mike Defensor, inilapit kay Marcoleta. Pero eto mismong dalawang tao na ito ang siya nagpapahama kay Guteza. Bakit? Una, sabi ni Defensor, nasa pangangalaga daw po ng mga Navy o ng Marines etong si Guteza. Tapos dinebunk po yan ni Colonel Ariel Querubin na hindi daw po talaga pwede na ang isang retired na Marines aalagaan pa o magpupunta pa dun sa kampo at doon ito titira. Kinontra na din niya ng ating si General Browner. Pati ang tagapagsalita po ng Navy, talagang kinontra po ang sinabi nitong si Mike Defensor. So, soplak na soplak. Tapos ngayon, ito pong si Marcoleta naman, abay sa halip na protektahan si Guteza, nilabasan pa po ng fake news na sinabihan po na meron daw pong patong sa ulo, 5 milyon etong si Guteza kahit po hindi naman ito totoo. Kaya talagang ito pong mga gantong style po nitong mga tao na ito. Itong dalawang tao na ito, halatang-halata naman. Talagang yung paglapit kuno ni Guteza kay Mike Defensor tapos dinala siya kay Marcoleta, alam natin na yan po ay ang kanilang mga secret weapon. Yan po ay gagamitin nila para po maligaw, malito, at maibaling po ang investigasyon na ginagawa ng ICI, ginagawa po ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol po dito sa mga flood control projects para hindi po matumbok ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang mga kasapakat nito, mga kakampi nito, mga kasama nito sa pangungurakot, nandiyan na, tinuturo, pati itong si Bongo, at ang iba pa po na mga kaalyado ni Digong na talaga naman pong nakatanggap ng kickback, kaya po may mga kaso na. Heto, pakinggan natin si Marco Beta, pakinggan natin ang mga banat nito. Pinaghahanap ba siya ng tao? I mean, in law, pwede po ba siyang hanapin at pilitin na umappear sa Senado? Hindi, ang aking kasing pinagdududahan dyan, bakit kasi kung ano-ano nga yung ipinatong ng mga akusasyon sa kanya na nameki siya ng baka ako yung kahit papano naiinis yung tao. Ako na nga kanya ang gumagawa ng mabuti. Ako na nga nagpresenta para makatulong sa ating pamahalaan, hanapin ang mastermind kung sino yung totoo. Ako pa pala ang gigisain nito. Para bang nagturo lang ako kung sino yung nagnanakaw ng kalabaw sa barangay. Imbes na puntahan yung aking itinuturo na alam ko namang yun ang magnanakaw, ako ngayon ang binalikan.
So, maaaring nadi-discourage. Pagkatapos, meron pang nagsasabi na pinipressure siya na palitan ang kanyang testimony, mag-recant siya, alalahanin mo ikaw yung pamilya mo. So, ganun. Baka nga, hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng statement. Bago lumabas o kaya ay wag na lang magpakita. Pero siya po ay isa sa mga iimbitahan daw sa resumption ng Blue Ribbon Committee hearings. Ano po sa palagay ninyo? Magpapakita ba siya o hindi? Palagi ko kung nandito naman yun kasi naniniwala ako sa kanya na sabi niya para po sa bayan kaya ako ginagawa ito. Ayun. Naghahanap ba siya ng mga... Ayun na, 'di ba? Para sa bayan. Okay, kung para sa bayan ang paglabas nitong si Orly Guteza, kung para po talaga sa bayan, bakit hindi siya kay Ping Lacson lumapit? Bakit sa isang DDS pa na si Mike Defensor? Alam niyo po ba itong si Mike Defensor nung kumandidato po ito noong 2022? Ang kanyang kasama po sa pangangampanya, I'm not sure kung campaign manager niya, ay ito pong kapatid ni Vic Rodriguez. So kapatid ni Vic Rodriguez, may connection kay Mike Defensor. Ang mga pinagtrabahuhan po ni Guteza, mga DDS. Sino-sino yan? Eto, si Paildon, si Martin Andanar, si Sara Duterte pa. So, talagang ang connection po sa mga Duterte nitong si Guteza hindi po maitatanggi. Kaya po talagang questionable ang kanyang magiging paglabas. Kung dun na lang sana siya lumapit kay Ping Lacson, imposible namang isnabin siya. 'Di ba? Kaya lang nga po palpak ang script. Kasi nga po pinalapit nila ito kuno kay Marcoleta na alam naman natin na ang talaga naman pong kagustuhan nitong taong to ay ang iligaw po ang investigasyon na ginagawa po ng Senate Blue Ribbon Committee kasama na ang ICI. Kasi syempre, kung ano ang maging investigasyon ng Blue Ribbon Committee, pwede pong masagap yan ng ICI. So, alam natin, simula pa lang ng Blue Ribbon Committee hearing, etong si Marcoleta po, ang hiningi lamang niya na mga papeles o hiningi lamang niya na mga maanumalya na flood control projects ng gobyerno sa mga diskaya ay simula lamang noong panahong 2022 hanggang 2025. Samantalang malinaw na malinaw nung tinanong si Sara Diskaya ni Senator Bato de la Rosa, kailan kayo nagsimula na mangontrata or maging kontraktor ng gobyerno? Ano sagot ni Sara Diskaya? 2016. At dyan po parang binuhusan ng tubig na malamig etong si Bato de la Rosa at yun na nga po parang natulala po ito dahil nga po hindi niya na alam kung ano ang kanyang susunod na itatanong dahil nga po nabanggit 2016. At alam din natin, hindi po maililihim yan. Alam ng mga Pilipino, number 1 contractor ni Digong, etong St. Timothy at St. Bernard, na pag-aari po ng mga diskaya. Sila po ang top notcher contractor ni Digong, 2016 to 2025. Umamin ng mga diskaya na sila'y nagbabayad para po sa bid rigging. Sila po'y nagbabayad para po etong mga proyekto na kanilang ginagawa mapabilis at hindi daw po magkaroon ng kahit anuman lang na pagkakaantala. Nako, iyan na nga ba yung ating sinasabi? Napakahirap pong itago ng katotohanan na si Digong ang isa sa mga nag-enable po dito sa mga diskaya, kaya po dumami ang kanilang mga ninakaw at ang kanilang mga kayamanan. Ito na lang. Kung talagang malinis ang konsensya ng mga diskaya, bakit hindi nila pinaglalaban yung kanilang mga sasakyan? Yung kanilang mga sasakyan na isusubasta na. Malapit ng isubasta. Kung talagang yan ay galing po sa malinis, kung yan po talaga ay galing po talaga sa paghihirap nila, pagod, puyat, pawis,
ang kanilang pinuhunan para po mabili ang mga sasakyan na yan. Naku, ipaglalaban nila yan. Pero hindi po nila pinaglalaban at bagkus, hahayaan lang nila ito na maisubasta ng ating gobyerno. So dun pa lang po alam na natin na ang mga diskaya meron po talagang ginawang katarantaduhan at dapat pong masimulan ang investigasyon sa 2016, hindi lang sa 2022. Nako, kaya ikaw, Orly Gutesa, ikaw ang nagtulay o nagbibigkis para ma-involve etong si dating House Speaker Martin Romualdez kay Zaldico. Nako, alam naman natin, kaya po tinutulay kay Zaldico papunta kay Speaker Martin Romualdez para po eventually ituturo na si PBBM. Ay, nako, epic failed. At halatang halata po na ito'y pamumulitika, panggagago sa ginagawang investigasyon ng gobyerno sa flood control projects at nako, meron pong iniingatan ang mga damuho. Huwag niyong gawing testigo ang napadaan lang, nabulungan lang, ginamit lang. Kunwari may sinumpang salaysay. Madali naman gumawa ng sinumpang salaysay. At panotary, maniniwala ba tayo doon? Basura yan. Gamit na gamit yan sa panahong ito ng mga vlogger, social media, nakakampi nila kasi kasama sa plano yun. Maglabas ng testigo, maglabas ng statement, gagamitin ng mga vlogger para siraan ang tinutukoy ng fake na testigo. Ganyan ang galaw nila. Kaya kung nyo mapapansin, ang ingay sa social media ng mga kaalyado nila sinasabi ng kaduda-dudang mga testigo. Yan ay parte ng kanilang plano. Matuto na tayo dyan. Dahil ang kawawa sa nangyayaring ito ay mamamayang Pilipinong may-ari ng pera. Sila ang komplena, sila ang biktima sa grabing korupsyon. Sila pa yung nililinlang, niloloko, pinapaniwala ng mga maduming galaw, ng mga fake news, fake testigo at iba pa. Matuto na kayo, maawa kayo sa bayan naman. Ang kabaitan ng gobyerno, inabuso nyo sa matagal ng panahon. Iba din sa atin. Di katulad sa ibang bansa, pag nagsinungaling ka, huli, kulong kagad. Dapat ganun. Walang due process sa kanila pagka nagsinungaling ka, kulong ka. Habang tinatrial, kulong ka. Pag hindi na patunayan, saka ka lalabas. Dito sa atin, involved na sa maraming krimen. Maraming korupsyon. Pero hindi pa inaaresto. Kasi iba ang batas dito. Laging may due process. Parang binibigyan ng due process ang mga gumagawa ng mali. Pero yung taong bayan na biktima ng maling ginagawa, wala naman due process. Kasi sa malaking mga bansa, yun ang kanilang priority. Pag nagsinungaling ka at na-involve ka sa illegal, huhulihin, kulong ka sa kanila para mabigyan ng hustisya yung mga niloko mo at mamamaya nila. Lumabang ka sa korte, pag na-dismiss ang kaso, papalayain ka. Ganun lang, pero kulong ka na. Ganun sa kanila. Dito sa atin, nagpayaman na. Ang dami ng kaso sa korte, nakakakandidato pa dahil yun daw ay karapatan niya. Pero yung karapatan ng pinagnakawan, karapatan ng taong bayang inabuso, hindi na alaala ng batas. Yun ang nakakalungkot. Anong ngayon lahat ng Pilipino nag-abroad, including OFW, sa kanilang mga bansa, pinupuntahan na tinitirahan, iba. North, Central at South America. Excuse me po. Suspect pa lang, kukumpiskahin na yung i-hold na yung mga property mo. Sabay nakaposas, kulong agad. Kahit na sinong tao. Kahit malaking tao. Kahit minister, prime minister, kahit na senador, congressman, kahit na mga personalidad sa showbiz, sa sports, wala sa kanila yan. Kulong kaagad. Dito sa atin, walang ganun. Kaya patuloy tayong inaabuso nila. Tama po kayo, Sir Mike. Sa Japan po, ito talagang mismong nakatira sa Japan. Nanay-nanay ko naka-Japan. Siya po mismo ang nagkwento sa akin na sa Japan, kapag po, ma-TV lang, kunwari, inilagay sa balita. O, etong si ganito, kunwari,
ministro ng DPWH, kunwari lang sa Japan, nasangkot sa isang kontrobersya o nasangkot sa isang korupsyon, pinaniniwalaang may ginawang anomalya, mga ganyan. Naku po, talaga daw po nag-aalsa balutan kagad. Inaayos na yung mga gamit, hindi pa tapos yung balita, wala na sa opisina. Yung tauhan po ng gobyerno, resign kagad. Dahil po sa kahihiyan, dahil po ayaw nila na sila po ay kumbaga yung mga gagawing investigasyon ay para maging patas. Ganyan po ginagawa sa Japan. Talagang napakatindi po ng kanilang kumbaga katapatan sa mga public service at sa pagiging public servant. Talagang yan po kagad ang kanilang ginagawa. Nag-aal sa balutan. Talagang hakot gamit kagad. Resign. Ganyan po. Sa ibang bansa din, marami. Actually, Malaysia, di ba? At Singapore. Talagang yung mga yan, mga bansa na yan, talagang matindi po ang paglaban dyan sa korupsyon. At kung sino man po ang ma-involve sa korupsyon, napakatindi po ng parusa dyan. Ako, natira po ako na Malaysia. Ang mga kurakot po doon ay iba po ang ginagawa hindi po natin gugustuhin. Hindi ko na lang ikukwento pero alam niyo na 'yon kung ano yung parusa. Ngayon po dito po sa kay Orly Gutesa. Kasi alam niyo dinidiyos na to si Orly Gutesa ng mga DDS, dinidiyos na ng mga ibang senador, dinidiyos na ng ibang mga kumbaga mga kilalang pro-DDS o pro-Duterte, pro-Sara, dinidiyos na nila itong si Orly Gutesa. Ngayon, ito lang naman ang tanong. Kung credible, totoo, at talagang may lalim, may katotohanan itong pong mga sinasabi ni Orly Gutesa, bakit nagtatago? Diba? Ang alam ko, ang totoo ang sinasabi, matapang na hinaharap ang katotohanan, hindi po yan magtatago kailanman. Pero bakit ganun? Kinabukasan, parang ilang araw pa lamang na itong si Orly Gutesa ay lumabas. Hindi na po sinipot si Sec Boying. At hindi na rin po ito nagpakita pa sa DOJ. Diba? Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple ang tanong natin. Kung credible etong si Orly Gutesa, katulad ng sinasabi ni Marco Beta, bakit nagtago? Tapos yung puro na tao, ang i-ostracize and he will be discredited by paano why are we allowing let's say ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Tapos yung puro na... Diba? Ayun na. Si Gutesa lang ang nakapag-connect kay Zaldico papunta kay Martin Romualdez. Kung talaga pong napaka-credible nitong taong to, kung talaga pong the best talaga sa katotohanan ang mga pinagsasasabi ni Orly Gutesa, ito lang tanong namin sa'yo, Marco Beta, bakit nagtago? Kung very credible naman, at meron siyang mga mailalabas pa na mga ebidensya, na makapagtuturo talaga Zaldico to Speaker Martin Romualdez. Kaya lang, 'di ba? After niya magsalita, magtuturo, nagtago na. So kailangan nyo kasi ng magko-connect sa dot. Kaya ang naisip ninyo ay maglabas tayo ng isang tao na wala na mga iisipin na kumbaga parang nothing to lose and nothing to gain. Pero alam natin na yung mga ganitong paglabas ng isang tao
na magiging mitya ng kanyang buhay o magiging balakid sa kanyang buhay. Nako, alam natin, limpak-limpak na salapi ang kapalit niyan. Yun nga lang manira ng manira sa social media. Ang laki na ng binabayad ng mga DDS. Ang laki na ng binabayad sa mga trolls. Ang laki na ng binabayad sa mga vlogger. Yung pa kayang ganitong katulad ni Gutesa hindi babayaran? 'Di ba? Kaya ito lang po ang isang tanong namin sa inyo. Senator Marcoleta. Kung talagang the most credible witness etong si Gutesa, bakit nagtatago? So yun lamang po, maraming salamat Sir Mike Abe sa yung video na aking nireaksyonan. Maraming salamat po MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Supportan po natin. Walang fake news kay Sir Mike Abe. Ingat po kayong lahat. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.